Ano nga ba naging buhay ko at ng aking shop nung panahon ng pandemya hanggang sa kasalukuyan? Halika at ikikwento ko sa inyo. Taong 2019, nanagbalak akong magtayo ng aking computer shop dito sa Hermosa, Tondo. At taong 2020, Pebrero, unti-unti namin tinupad ang aming mga pangarap. Nagsimula kami sa 20 pieces na PC. Noong umpisa, di namin alam kung anong gagawin. Unti-unti lang namin binawi ito, pero sige lang, go lang. Hindi kasi importante sa amin kung saan at paano kami magsisimula. Ang importante ay kung hanggang saan kami dadalhin ang pangarap namin. Kung hanggang saan kami makakarating sa mga plano namin. Ipon namin, dito namin pinundar. Pinaganda kasi kaagad namin ang aming shop. Pinailagyan namin ng mga kagandang ilaw, mga CPU, keyboard, mouse, para naman maging kaya-kaya sa magiging mga customer namin. Lalo na sa mga kabataan. At nakita na namin na naging bunga. Masaya kami sa resulta. Pumatop at tinagsa ang computer shop. Yung hirap at pagod namin ay agad-agad nawala. Yung hindi na namin alam gagawin sa umpisa, pero natutunan namin. Wala kasing bagay na hindi mo matutunan kung hindi mo susubukan. Huwag kang matakot umabante papunta sa pangarap mo. Lumipas ang 1 hanggang 2 linggo, lalo itong pumapatok sa mga kabataan. Tuwang-tuwa sila, at kahit kami ni partner ay tuwang-tuwa rin. Dahil nga naman naabot na ito sa 1 buwan, at lumalabas lahat nakikita namin na kinikita na shop. At talagang nagulat kami dahil nahikitin niya ang resulta na inaasahan namin. Pero hindi pala ito magtatagal dahil sa virus. Kalagitnaan ng Marso, nag-declare ang gobyerno ng isang malawakang quarantine dahil ito sa virus ng COVID-19. Tumigil ang buhay ng mga tao sa buong mundo. Isang problema na susubok sa amin ni partner at itinayo naming negosyo. Obligado magsara lahat ng negosyo. Walang pasok lahat ng mga sa trabaho at mga eskwelahan at lahat bawal lumabas. Nalungkot kami ni partner dahil nga sa mga momentum na at matutundang pinapakita ng shop. Pero ganun talaga. May darating at darating na pagsubok at hindi naman lahat puro saya sa negosyo. Minsan may mga problema darating na sasubok sa kakayahan mo. Padadapain ka at ibabagsak kaya matutukan tumayo at lumaban. Sa pagtayo mo, mapapansin mo, mas matatag ka na kaysa sa una. Ganun talaga sa buhay negosyo. Pag sinukuan mo, palo ka. Lumipas ang 1 ng 2 buwan. Madami na nagbabago pa unti-unti. Kinapabahan na kami ni partner dahil unti-unti na din nagsasara ang ibang mga shop, negosyo, at lalo na yung mga computer shop. Nung iba, binibenta na nila ng maaga para sa mga nagbo-work from home. At lalong bumagsak ang buhay sa computer shop business nung nag-declare na rin ng online school para sa mga bata. Kaya nag-usap na kami ni partner at nagsabi ako na i-give up ko na din ang shop. Bala ko na din kasi ibenta ang aking mga computer habang maaga pa at mabawi kahit unti ang nagastos. Kaya noon talaga, malungkot man para sa akin dahil pangarap ko talaga magkaroon ng sariling computer shop. At ngayon, natupad ko na siya, kaya mabilis ko naman itong i-give up. Wala na kasi ako ibang paraan na naiisip ng panahon yun. Pero pinigilan ako ni partner. Isipin ko daw ang mga pagod at hirap na binuhos namin para maituloy ang shop. Na-inspire ako at napaisip. Nagulat ako sa sarili ko na bakit sumuko ako agad. Hindi naman tayo kasi perpekto. Kaya nga tayo binibigyan siguro ng nasa taas ng partner sa buhay para magtulungan sa pag-angat at labanan ng mga kainaan natin sa sarili. Lumipas ang ulit ng 2 buwan, sumubok na ako buksan ang shop, sumunod ako sa mga protocol, naglagay ako ng mga barrier at 50% operation lang. Naglagay ako ng mga alcohol at no face mask and face shield policy. Mahirap dahil sa pagbubukas ko ay walang pumapasok na kita. Ilang buwan din kami na may malaking abono sa pagbubukas na ito. Kuryente, tubig, internet at upa. Inasa na namin sa taas ang lahat na mangyayari dahil alam namin hindi nga kami pababayaan. Basta wag lang kami susuko at siya na ang bahala sa lahat. Ika nga, God will provide. At napakabait nga talaga ng nasa taas, binigay niya ang sagot sa mga problema. Hindi niya pinabayaan na matigil ang isang pinagkukuhanan namin na pagkakitaan. Pumasok ang bare months. Kala namin ni partner ay walang mapapagawa ng mga Christmas decor sa amin dahil sa COVID-19. Pero kabaliktaran pala, nangyari mas malakas at madami ang nagpagawa.
masayang-masaya kami ni partner. Nabayaran namin lahat ng bills at utang dahil sa pag-abono nung time na wala itong kinikita. Sa pagdedecor din ang dahilan kaya kami napaipon at naitayo ang shop. Kaya tama talaga ang sinabi ng idol ko at nagbigay inspirasyon sa akin na huwag ka magbabase sa isang basket lang. Dapat meron kang isa o dalawang iba pang basket at ang pagdedecor nga ang isa sa mga basket ko at alam ko madadagdagan ko pa ito. Basta tuloy-tuloy lang at huwag matakot humakbang pabante. At kung sa paglalapad mo ay pinadapa ka ng problema, bumangon ka. At sa pagkakadapa mo, madami kang matututunan at ang naiwan niya sugat ang magpapaalala na dati kang pinadapa ng problema at hindi ka nakayang pagbagsakin neto. Hanggang dito na lang muna at itutuloy ko ang aking kwento sa susunod na video ko simula sa taon ng 2021 hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat!